Hi guys, welcome sa aking YouTube channel at Rexmon Monaris Vlog. So for today's video guys is gagawa naman tayo ng panibagong video. So for today's video guys is gagawa tayo ng Q&A vlog. So ditong yung Q&A vlog guys is question and answer na gumawa ako ng 10 mayroon kaming 10 Q&A na question. So itong Q&A na vlog na video ngayon guys is kaming dalawa ang sasagot nito. So siya sasagutin siya ng masasabi niya, ako din sasagutin ako. So simulan natin guys. So watch this vlog guys. So balik ngayon guys, i-introduce ko yung pinakamagandang vlog ko na girlfriend. Magay ka sa vlog ko. Hi. Anong name mo? Magay ka. Ako po si, Maria. Hindi, takasan mo. Friend Janine. Ay, correct. Gomez. So, kasama ko si Janine guys, yung girlfriend ko. So, bali ngayon lang kami nakagawa ng vlog ngayon guys kasi sobrang busy namin sa trabaho. So, kasi day off ko kasi kaya maggagawa na kami ng vlog. So, ready ka na ba sa Q&A vlog? Ready ka na ba? Hindi. So, ang first question ay... So, first question is, paano at saan kayo nagkakilala? Sino? Saan ba tayo nagkakilala? Saan? Ikaw. So, ayun na nga guys. So, paano at saan kayo nakakakilala? So, ang pangyayari kasi nito guys is nagkakakilala kami sa saan? Sa BXI. sa BXI. So, ito yung BXI guys. Dito kami nagkatrabaho noon. Tapos, ngayon ibang company na kami. So, sa BXI kami nagkakilala guys. So, ilang taon ka na nga kaya sa BXI mo dati? Ilang taon ka nagtatrabaho doon? 6 years. 6 years. So, bali 6 years siya nagtrabaho doon guys as call center agent. Bali, call center agent kasi kami yung dalawa. So, doon kami nagkakilala. Tapos... Sure ka? Oo. Sa BXI. So, paano nga tayo nagkakilala noon? Ikaw mo na sumagot. So, paano kami kakilala guys kasi doon sa BXI kasi guys yun sa pinakamalaking company dito sa Davao, BPO company. So after nag-start na ako noon kasi siya yung nauna, so 6 years sa BXI noon. Tapos after namin ng training doon kami, tapos na distribute na kami ng kanya-kanyang mga team. So tapos ang nangyari kasi noon, doon ako napunta sa kanilang team. Ano daw? Sa team gang. Oh, sa team gang. Sa team gang. So, yun yung TL namin doon. Tapos, anong trabaho mo doon? Support. SME. Oh. So, anong SME? Subject matter expert. Wow. Oh, siya yung support sa floor. Siya yung ang account kasi namin noon is technical support. Tapos, bago pa lang kasi ako noon. Tapos, siya yung parang tenured na employee doon. Siya yung nagsusupport sa mga agent. Tapos doon kami nagkakilala na love at first sight. Tapos Story mo sa kanila, bakit ka na love at first sight? Hindi kasi kasi ang nangyari kasi noon is nag-mask siya, nagtakip siya ng mask, tapos pumasok siya doon sa training laboratory room yata yun. Tapos sabi niya na doon parang gano'n. Sure? 'Di ba? Kasi ang nangyari kasi yun guys is ito parang galing kaya tayo noon sa bakasyon, no? No. Ay, nag-BL kaya tayo, no? Hindi. Ano? Hindi ako galing sa vacation. BL noon. First time yun sa team. Tapos, after, doon ako nag-BL. First day yun sa team. One day lang Meet and greet kasi yun sa team. Kaya nga. Tapos,
pagpasok niya, sabi ko sa kanya na bago pa lang kasi ako, tapos medyo nangangapa pa kami sa mga tools, sa trabaho. So sabi ko sa kanya na kailangan talaga namin assistance. Sabi niya, no worries kasi tawag dito, kung siya daw mag-intervention. Ano yun? Intervention? Ano yung sabi mo dati? Kailangan ng intervention? Ano yun? Yung intervention. Yung sa mga call ba, yung kailangan ng intervention. Sabi ko sa'yo, okay lang kasi ako yung support mo. So if you need help, so I can help you with that. Ganun. Ganun. So yun na nga guys. So yun doon kami nakakilala sa BXI guys. Yun yung pinakamalaking company dito sa Davao City. Tapos siya 6 years, tapos ako din nag-resign ako noon guys, mga last year, December. So, lumipat ako ng bagong company, new opportunity. So, ayun guys, doon kami nagsimula yung love team. Love team? Ay, di pala, pag-resign kasi niya guys, pag-resign niya, tapos pag-resign ko din, so doon kami naging mag-jowa. Yung dalawa, after namin mag-resign, diba? Tama ba? Tapos, dati, siya yung nag-chat ng una, tapos ako, kasi ako yung SME mo dati, so ayaw ko entertain, kasi ayaw ko mag-chismis. Ay, gano'n. Kaya nga, hindi kasi ang gusto kasi niya guys, hindi siya, ayaw niya kasi yung mga chismis, yung mahihain kasi to, tapos doon, ganun na, doon na naging kami na until umabot kami ng 10 months, until now. So yun guys. So yun, pag resign ko sa BXI, doon ko na siya in-entertain. Tapos nag-kita kami, nag-date. So yun yung story namin guys. So pangalawang katanungan, Q&A. So, ilang buwan na kayong mag-jowa? Ilang buwan na ba? 10 months. 10 months. Going to 11 months. Wow. This coming October 20, No. 2023. September 20. I mean, mag 1 11 year. months. Mag 1 year, pero 11 months ngayong September. So, excited ka na ba sa ating anniversary? Okay lang. Of course, excited kasi you're my first boyfriend na umabot ng 1 year. Kasi, wow, nakakayak naman. So, third question, guys, is sino ang mabilis magtampo sa inyo? Sino ang mabilis magtampo? Parang... Feel ko, ano? Ano? Bakit? Paano mo nasabi? Ikaw ba? Paano mo nasabi? Explain. Ha? Paano mo nasabi? Ano yung question? Sino ang mabilis magtampo sa inyo? Sino ba? Ikaw. Pag hindi ako mag-chat. Hindi, sa akin naman guys, ang na-observe ako is ito, si Janine, mabilis siya magtampo. Hindi kasi dati kasi nung bago pa lang kami, so siguro kailangan talaga communication, na kailangan mag-communicate sa isa't isa. Tapos siguro nung dati na busy ako, kaya doon ko din na-realize na kailangan talaga bigyan ng time, chat, communication. O, nung bago pa lang tayo, mga 2 to 3 months tayo nun. So, kasi gusto ko kasi ng attention. So, pag hindi ako naka-feel ng attention, so yun, nag-overthink ako ng malala. Kaya yun, naaway kita. So, yun naman guys, hindi naman yung masyadong yung big issue. Normal naman talaga yan sa mga, lalo na sa magjowa. Kailangan talaga ng communication. Kasi, siya kasi, dito siya hindi kasi kami magkasama sa isang bahay. Siya nakatira siya sa kanyang sa kanyang mama dito. Sa kanyang family, sa akin din, sa bahay namin. Siguro mga 1 hour yung pagitan, parang yung biyahe papunta sa amin, papunta sa kanila. So, alam mo naman dito sa Davao, malaki din yung Davao, so medyo malayo-layo din mga bahay. So, ayun nga guys. Yung mabilis magtampo. Ay. Ako naman, kung
sa totoo lang is guys, kilala naman ako ni Janine, so ako magtampo siguro pag tug nito pag wala sa mood, gano'n. Kasi pag nagtatampo ako, siya din, nagtatampo din siya. Same na. Hindi Tapos, nag-share na siya ng mga sad posts sa Facebook. Kaya, If you don't feel that you are worthy of your something, if you feel sad, mga ganyan na mga posts. So, wala naman yun guys. Hindi siya nagre-reply, tapos pag inaaway ko siya, hindi niya ako inaaway din. Gusto ko awayin niya ako. Hindi, kasi guys, ako nang ito. Sa akin naman kasi guys, normal lang siguro yung mga ganyan mga small things. Siguro sa akin is, for example, magtatampo siya sa akin. So, inintindi ko naman yung lalo na sa mga sitwasyon namin ngayon. Pero pag, minsan siguro tao lang naman tayo din. So, minsan, nahawa din ako sa kanya pag magtampo na ako. Parang nagtampo na rin ako. Kaya, minsan hindi na ako nagsisin, matagal. Pero, after siguro one day lang, gano'n na, back to normal lang. Gano'n naman talaga, normal naman talaga yan, guys. Mga diba? Kailan ka nagtampo? Ay, ano yung question? Yun pa sa... Ha? Sino ang mabilis magtampo? Siya ang mabilis magtampo. Pero hanapin din ako. Ano ginagawa mo para mawala yung tampo ko? Bibilan kita ng joke. Bibilan mo ko ng ng basta. wala joke lang guys. So yung pang-apat na katanungan guys, anong pangyayaring naganap sa buhay niyo na unexpectable? Sa buhay niyo na? For example, ikaw, anong pangyayaring naganap sa buhay mo na unexpected, hindi mo inaasahan? Ikaw, magkwento ka, sample, yung pinaka-unexpected. Unexpected na nangyari sa buhay mo? Buhay ko? 5, 4... Ikaw muna masagot. So, ayun na guys. Siguro sa akin na unexpected na pangyayari naganap or na-experience guys yung pagkamatay ng mama ko, yun yung unexpected guys. So, within yun yung pinakamasakit at yung unexpected na pangyayari naganap sa buhay ko kasi alam mo na, yung mama kasi yung pinaka-importante sa buhay mo. So, tinanggap ko naman matagal ko rin yung tanggap guys na kailangan niya mamahinga kasi yung mama ko kasi guys dati may sakit siya, may tumor sa ulo, tapos silang pabalik-balik siya sa ospital, tapos nakakaawa na rin. So yun yung pinaka-unexpected na naganap sa buhay ko, pero tinanggap ko na yun guys ng buong buo kasi para makapagpahinga na yung mama ko kasi para hindi na siya magtiis sa sakit niya. Yun. Pero ngayon masaya naman ako guys kasi hindi na ako nalulungkot kasi nandoon naman yung mga kapatid ko, tapos yung palalabs ko. Yan yung alam mo guys, at totoo lang guys, yung pagkamatay ng mama ko nandoon siya, so siyang nag-comfort sa akin. Kaya hindi ako nalungkot nun guys. Until now guys, sa totoo lang guys, hindi na ako nalulungkot kasi nandyan siya yung nag-guide sa akin. So, kaya siguro part pa rin yung sa unexpected, pero tanggap ko na rin talaga guys na kailangan ng mahinga yung mama ko kasi para hindi na siya mag-suffer sa sakit niya. So, ayun lang guys. At sa'yo, ano yung unexpected mo? Sa buhay mo. Kahit ano. For example, unexpected yung, for example, sa family mo or sa trabaho mo ba, di ba? Wala namang unexpected na experience. Yung parang pinakasiguro. Unexpected wala. Or experience mo na hindi mo malilimutan sa trabaho mo. Iba mo lang unexpected sa experience. Yun, pwede na rin yun. Unexpected ba?
Siguro ang unexpected sa akin is yung magka-love life kasi. Yung edad ko, almost how many years na akong single. Tapos, to the point na feel ko, hopeless romantic na ako. So, feel ko na okay lang kahit maging single kasi happy naman ako dati na single. Tapos, unexpected yung magka-love life at ma-in-love. Siguro, yun yung unexpected. Wow. Magka-love life. So, Kasi willing na ako maging NDSB? No. Maging rich tita. Yun pala. So, masaya ka naman na naging tayo. Of course. Because, again, it's unexpected. Because I did not expect na ito. Wow. Dati nagbibigay lang ng disat. Every day. Bali yung DSAT yan. Lunch, disat. Yun yung mga survey, sa score kasi yun guys. So, yun yung, wow, thank you. Kiss nga. No. So, yun yung mga, bakit? Joke lang. So, yun yung guys, yun yung story namin sa Unexpected. So, next is, panglima na question QA. So, anong nakita nyo sa isa't isa na sa palagay nyo pinagtagpo kayo ng tadhana? So, again, anong nakita nyo sa isa't isa na sa palagay nyo pinagtagpo kayo ng tadhana? Anong masasabi mo? Anong nakita? So, ako munang sasagot. So, ang siguro kasi nung dati kasi sa BXI, kasi maraming beses na kasi ako nag-apply nun guys sa BXI. So, nung unang apply ko, hindi ako nakapasa kasi first time ko kasi yun guys. So, hindi ako natanggap. Tapos sa pangalawang beses ko na pag-apply, so doon natanggap ako, tapos hindi ko na-expect na doon ako sa may Delta Bahada na ma-assign. Tapos yun, ang bilis ng pangyayari, parang smooth lang. Tapos hindi ko inasahan, tapos siya magiging support ko. Diba? Oh guys, sobrang kuhan ko noon, sobrang smooth lang. Parang gano'n, no? Parang pinagtagpo at pinadhana. So parang smooth lang, tapos after no, nakita ko siya doon, tapos nakamas. Tapos pagtanggal sa mask, parang OMG, so scary. So, yun guys. So, masaya ako na guys na nakilala ko si Janine, kaya feeling ko siya talaga yung pinadaan sa akin. Kasi tinanggap niya ako kahit ganito akong tao. So, kahit weird. So, tapos siya yung nag-kuhan sa akin guys, nag-support sa trabaho kahit sobrang hirap ko talaga nung guys. Naghirap ako doon sa trabaho. Nangangapa pa ako sa workloads, sa product specification na kuan, kung paano ang process. Siya yung nag-support sa akin guys. Kaya super thankful talaga ako guys na si Janine yung naging support ko until now, di ba? So, yun yung unexpected ko guys na pinagtagpo talaga ako ni Janine sa kanya. Kasi so ayun yung masasabi ko guys. Ikaw ano? Anong nakita nyo sa isa't isa na sa palagay nyo pinagtagpo kayo ng tadhana? Actually, nakita? First time kita nakita before. I'm not attracted to you. Tapos, yun lang, yung time na pumunta tayo kina Jeff. Oo. Yung nag-food trip sa kanila. Yun na time kita na napansin kasi masyado kang masikaso, maalaga sa akin yung time na yun. So, doon kita napansin. Tapos, pag enter nyo sa team, parang yung isang kasamahan ko na is Pilipinas. Sabi niya, kasi, yung boss is,
sabi niya kasi, uy, may tatlong kayong additional na agent. So, every time if there's additional agent sa team, so tinitingnan namin yung picture. So, ikaw, si Mikay at saka si Nadato. Tayong tatlo yung sabay dati. Tapos sabi ng isang kasama ko na SME, sabi niya, uy, baka isa na dyan yung magiging boyfriend ko. Ganyan. Yung no. Kasi yun. Feel ko yun. Parang naging totoo yung sinabi niya. So yun. So, parang nagkatotoo yung sila. At least sabi niya, unexpected, diba? So, nagkatotoo talaga. May mga bagay talaga guys na ganyan, parang kuwan lang ba? Biglaan lang. So, ano namang nasabi mo na nung pagkakita mo sa akin? Wala lang, normal lang. Hindi ako attracted talaga sa iyo time na yun. Doon lang kita napansin nung Jeff. Tapos after nun. Sabagay, wala ka naman na naging boyfriend doon dati, no? Sa Vexy, wala na.